Alright, again, welcome to my channel. Share your story. Ronnie Harobel. Anyway, this is a test of our institution. Ang ating pag-uusapan. Dahil gulo ngayon talaga ng impeachment pa rin ang ating pag-uusapan. Pasensya na po kayo. Ganun talaga ang buhay. Ang problema, hindi po natin po pwedeng takbuhan. Kailangan pag-usapan, kailangan po nating bigyang solusyon, bigyang halaga upang yung mga problema ay matanggal na po. Grabe, this is a test of our institution. So ngayon, talagang hindi matigil-tigil itong impeachment. Kasi yung talunan, ayaw talaga mapapatalo. Ay, nako. Bahala kayo. Kaya nga sabi nga na nakaraan di ba, yung batas ay ayos na, solve na po. Pero yung mga talagang ayaw pa rin ng Kongreso na tumigil, nako. Apang. Tulad dito ni Pato, sige. Ibigyan natin ito ng diin. Nung maliwanagan po tayong lahat, di ba? Talaga naman, talagang maliwanagan tayo. Pero itong gadon na to, ano sabi niya? Tuta ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte. Grabe! Tuta ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte. Grabe magsalita, no? Grabe si Gadon. Talaga naman, bago ka magsalita, Gadon, pakinggan mo muna ito. Okay? Pakinggan mo muna si Marcolita. Hindi yung sasabi ka lang ng tuta ni Duterte. Ano ba? Hindi pa ako tuta ni Duterte. Yung katotohanan lamang, mali kasi unconstitutional ang ginagawa nyo Ano ba naman kayo? Ay, nako. Ayan na, tumunog ng uwak. Sige nga, pakinggan natin si Senador Marcolita. Simple lang, pinaliwanag ito. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang ifinail ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-4. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19. Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, Okay. Opo. ano ang estado ng unang 3? Oo nga. Mahirapan sila rito. Ano Gadon? Supalpal ka dito sa mga mga bihasang pagdating dito sa institusyon o kaya sa pagdating sa layi, yung constitutional talaga, yung totoo, yung katotohanan. Ano ba naman ka? Yung sigaw-sigaw ka, parang wala kang pinag-aralan Ay, nako ka naman. Ito, pakinggan natin ulit ang kanyang sinabi. Akala mo kung sinong unlicensed naman yan Nangyayari yun. Even si Chel Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Police score pa rin yun. Kaya itong Supreme Court is just side Sara. Ako nga, dinismar ako for a much lesser offense. Sa Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya. Hindi siya dinismar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bispondo na yan, puta ng Duterte yan. Galit ata, no? Galit talaga, no? Iwan ko sa'yo, Gadon. Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan So, reasons nila like, Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Ilang beses nag-hearing dito? Beses siyang nag-appeal. Ilang beses siyang ayaw pumunta. Ilang beses pinatawag yung mga officials siya.
Absence of due process, ha? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi na pwede tawin sa 9th Congress to 20th Congress. Anong dahilan? Iisang kaso lang naman yun. Dahil kasi, you need to tell me parang isang case na i-file sa CC, na-elevate sa court of, sa RTC, na-elevate sa Court of Appeals, na-elevate sa Supreme Court. Tell me that there are 4 cases. Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. Tsaka sinasabi, wala rin due process. Eh exactly, yung na nga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay because that is precisely the trial. So ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. That's wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Ayan ka na naman eh. Tuta ng Duterte. Nako ka naman. Nagsalita ka parang wala kang pinag-aralan eh. Ano ba yan? Professional ba yan? Nako ka. Sagutin natin yung si Supreme Court. I mean, ang ombudsman pala. Sorry. Ombudsman. Okay. Paliwanag mo kay Gadon nga para tumigil yan. Ang sinasabi na, ba't daw ang bilis namin? Pag kami ay mabagal, hindi lang taong bayan na nagagalit sa amin, pati ang judiciary, sinasabi inordinate delay. Ngayon, binibilisan namin ang investigasyon at inaalis na namin yung ibang ano ito? Proseso sa investigation like yung evaluation. Diretso na kami preliminary investigation, which should be the case. Nagrereklamo din sila. Ano ba talagang gusto ng ating mga kaibigan na mambabatas? Mabagal na investigasyon o mabilis na investigasyon? If they are afraid that it will affect the impeachment proceedings, why in the first place did they furnish us a copy of that committee report? Bakit? For our information? Bakit nga? Para gamitin namin paperweight, yung committee report? Siguro naman para gawin namin scratch paper dahil malit ang budget namin itong taon na ito. Alam mo yung pinangungunahan kami. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know hanggang saan extent ang pwedeng gawin ng ombudsman. Oh, di ba? Ano ka? Para hindi maintindihan eh. Ay nako. Parang ano ba no? Ang hirap eh. Sagutin natin si si Senador Escudero. Parang akala nila sa Senado ay utos-utusan din, pati ang Supreme Court. Nako naman mga bakit ganyan mga yung mga congressman? Bakit ganyan sila? Lalo na si Gadon. Nako. Senador Escudero, ano pang sabi mo? Questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng 1-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of 1-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila at hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba?
that I am not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court. Alright, diba? Makinggan natin yan. Wow! Palakpakan naman natin. Ano ka doon? Narinig mo na ba? Hindi yung ngawa ka ng ngawa eh. Hindi naman mga tuta yan eh. May mga professional mga tao yan. Alam yung ginagawa yan. Ikaw yatang hindi mo alam yung ginagawa mo eh. Sige. May dula pa tayo. Anong masasabi kaya ni Marcolita? Ang alam ko dito, sinabi niya ay panis. Na panis. Kayo ng reaction tungkol sa impeachment na nilabas ng Korte Suprema. Malinaw na malinaw yun, di ba? Napansin ng Korte Suprema na malinaw na talaga yung pagkahain nila ng impeachment. Best na isa lang ang ihain nila, 4. Pero kumbaga sa niluto na kanin, hilaw na hilaw. Panis pa yung iba, paano may pakakain sa Senate? Hindi pwede yun. Kailangan malinaw pati yung paraan, pati yung proseso. Walang dapat na tinatago. Tinago nila yung 3, pinatay nila, pagkatapos walang ganun. Malinaw na malinaw. 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4, sabi ng saligang batas, isa lang ang isusulong sa loob ng 1 taon. 4 po ang ginawa, pinagluloko nila, yung 3 pinatay, yung isa binuhay, panis, hilaw na hilaw pa. Hindi po pwedeng kainin. Salamat po. Salamat po. Na panis. Ito talaga, itong last, napakaliwanag na talagang ipinaliwanag ng maayos ni ni Attorney Regal. Magandang pagpaliwanag niya dito. Pero bago yan, ay nakita naman natin yan po no, that is 97 pages yata yan, yung kabuuan ng Constitution. Kaya ito rekomenda yan, mayroon pong sa website no, na pwede niyo pang i-print out yan, no. I'll try po ilagay sa may comment section itong website kung nais niyo pong mag-aral po patungkol po sa Constitution. Okay, para kalalo na po sa mga abogado. No, ito, nako naman. Kaya tingnan natin may pinaliwanag ito ni Attorney Regal. Maganda ang kanyang papaliwanag. Okay? Pakinggan natin ng maayos para tayo po lalo pong maliwanagan. No, hindi po tayo nakikipag Marcoses o kay nakipag Duterte. No, it is outside of this kundi ang sinasabi dito, punto, is unconstitutional nga. Ano ba naman kayo? Pilitin talaga. Political eh. Tama yung sinabi ni yung secretary na attorney no, ng Supreme Court. It is a political patungkol din sa sinabi po, di ba, sa speaker no, ng Supreme Court. So, okay, pakinggan po natin si Attorney Regal. Maganda ito ang kanyang tingnan nyo, pakinggan yung maayos, maliwanag. The Supreme Court has stepped into the impeachment of Vice President Sara Duterte. And whether you love her or loathe her, this isn't just about Sara. This is about whether the rules of democracy are real or just props for political convenience. Let's rewind. 4 impeachment complaints were filed against the Vice President since December 2024. The first 3 shelved. No debate, no dismissal, just silence. Then on February 5, 2025, the last session day before the midterm break, suddenly, a 4th complaint passes, 215 votes. No floor debate, no questions, no deliberations, just go. But here's the crack in the wall. The 1987 Constitution allows only 1 impeachment proceeding per official per year. So what happened to the first 3 complaints? Were they dead or deliberately kept in limbo so the 4th one could sneak through?
Sara Duterte's legal team says this is not just unfair, it's unconstitutional. And now, the Supreme Court isn't just watching, it's demanding answers. They've issued a chilling set of questions to Congress, and here they are. Number one, what happened to the first 3 complaints? Were they formally terminated? Number two, did the House Secretary General have legal authority to delay endorsing? Wait lang po, ito pong tinatanong ngayon ng Supreme Court sa House Representative. Hindi po nila nasagot. Sinabi din po kanina ni Senator Marcolita, ay nako. Them to the Speaker. Number three, how long were they sat on before pushing through the fourth? Number four, who authored the articles of impeachment? What office or committee handled them? Number five, were the articles shared with all the House members prior to the vote? Number six, was there any supporting evidence or at least a committee report? Number seven, was Sara Duterte given a chance to respond or be heard? Number eight, did lawmakers have sufficient time to review the charges or did they vote blind? Number nine, was the vote properly scheduled or rammed through without formal notice? 9 questions, and not just for formality, but to test bones of due process. Because if the first 3 complaints were ignored to set up a clean shot with the fourth, then this wasn't impeachment, it was ambush. If lawmakers didn't even read what they were voting on, then this was very, very wrong. The Supreme Court's move is a thunderclap. It demands, tell the truth. Tell the truth. To the court, to the Constitution, to the people. Because what's at stake isn't just the Vice President's future. It's the meaning of impeachment. It's the credibility of Congress. It's whether the Constitution is a living guardrail. This is not just Sara Duterte on trial. This is a test of our institutions. Another day, another regal POV. Alright. See? Ang galing ah. No. Narinig nyo? There are 9 questions that never did answers. Tapos magsasabi si Gadon na ay nako, tuta ng Duterte. Nako ka naman Gadon. Ikaw, tuta ng Marcos talaga. Kitang-kita eh. Akala mo, you are unprofessional. Supposed to be, you are not a lawyer. I'm not a lawyer, but I am a pastor. Okay? But you are unprofessional. You say something nothing. Parang ano ba, parang aso ba, ngawa ng ngawa. Tahol ng tahol, na wala namang taong tinatahol. Ano ka ba? Kundi, binanatan ka na ng mga taong malalim sa pagdating sa law, pagdating dito sa konstitusyon. Huwag mong, delikado yan, baka ipatawag ka ng Supreme Court, antayin ko yan. Pag pinatawag ka, lagot ka. Ay, ako kagad dun. Ay, hirap ang salita eh. Masasabi ko lang, sip-sip kay. Nasa posisyon pa yung amo mo. Antayin mo ang 2028. I don't care. Hindi po ako Duterte, hindi din po Marcos, pero nakikita natin yung mali po talaga. That is unconstitutional. Sinasabi ko nga ng mga nakaraan ko mga video, ay hindi yan matutuloy kasi kahit po ako, as a pastor, nakikita ko po, mali po ang kanilang ginagawa. It is a political system po yan. Nag-aaral din po tayo. Hindi naman po ako abogado, unlicensed din po ako, but ay professional ba? Yung parang nawa kay nagpapaano ka ba sa media o nagpapansin ka ba sa media?
niya. Ay nako, kaya dito na lang po. Maraming salamat. At napakaganda pong pag-uusapan ito. Huwag po tayong huwag po tayong mag one-sided. Let us study po. Hindi po yung pakinggan natin ibang mga vlogger. Ang ibang vlogger, pira lang po ang kanila nalagas, pinahabol yan. Views, likes, comments, para lang po sila yung maakot ng income, ng earnings. Dito po tayo, katotohanan. The truth shall prevail. Sabi nga, this is the test. Okay? This is the test. Kita nyo sa taas? This is a test of our institution. Huwag po tayo maging mangmang. Okay? Dapat po tayo maging alert. No? Because there may law po. Hindi po pwede na wala po tayong alam sa law po. Okay? Ito po, at again, maraming salamat sa pakinig ng panahon nyo na hiniram ko na sana po'y na unawaan natin at nahayag at naging maliwanag. Pasensya po sa aking mga kaibigan, patungkol po sa pinag-usapan natin. Alam ko po nasa side po kayo po sa kabila, at sabi niyo po sa kabila, kahit po ako nasa gitna, pero alam ko po ang katotohanan. Alam po natin ang katotohanan. Hindi po natin ito matatago. Because the Bible, when you say the Bible that is seen. Okay? We cannot cover sin. Okay? Huwag po nating takpan po ang kasalanan. Dahil tayo po ang mag-cover up ng kasalanan according to the Proverbs. Ay, nako. Bahala kayo. Bahala po kayo. Jesus Christ is the truth and the life. Okay? He is the way, the truth, and the life. So that's why kailangan po nating ituwidin po. Okay? To the people. We are the people. Kahit sinabi pa nila sa survey, saan ba yung survey nila? Wala pong survey. Kanila lang yan, yung sinasabi ng mga congressman. Nako ba? Ay, nako. Bahala kayo. Natural yan, kung may gagawin sila, may bag silang pundo. Hindi naman nila pira yan eh. Pira natin yan. We pay our taxes. Okay? We paid our taxes. Pag bumili po tayo, may taxes na po yun. Alam nyo, sa vlogging, malaki po ang taxes natin. Hindi nyo ba nakikita pag nakasahod kayo, ang laking bawas? No? Kaya na po yan ang digital VAT na sinabi ko rin noon ng aking vlog. Asahan na natin yan. Ang bisis na po tayo nakaltasan ng laki talaga ng tax, nakaltas. Anyway, here again, Sir Story Ronnie Harbel, and you can comment anything do you want. Kahit against kayo o hindi makaya against, it's up to you. We have a freedom of speech. At nasa inyo po ang pag-unawa. Pero sabi ng video ito, sabi po ng mga taong nakaintindi po talaga ng institution or constitution, lahat po sila yan. Siga doon lang po yung nagsabi ng walang kabuluhan. Again, Sir Story Ronnie Harbel, and maraming salamat. May the Lord bless you all. In the name of Jesus Christ, see you again the next video po. At huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa aking channel, at pakiclick din po na notification bell para matunugan po kayo ng ating bagong video. Maraming salamat. May the Lord bless you again in the name of Jesus Christ. God bless you po. Bye-bye. See you again in the next video.